Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. 6 years na po ako na teacher dito sa Thailand and going 7 years sa April po next year. Opo. Bakit kayo sir nag-teacher diyan sa Thailand? Ano yung nag-motivate sa inyo, sir? Honestly, unang motivation ko is mag-tour. Mhm. And pangalawa, nung ako po ay nag-work dito sa Pilipinas as a private teacher, 6,000, 7,000, alam niyo po, meron pa yung time na uutang pa ako ng panggas at pagkain kasi kulang po yung sinesweldo ko. Opo, And opo. pangatlo po na motivation as a panganay na anak, siyempre tayong mga anak gusto natin na matulungan din ang ating pong mga magulang. Kita po natin yung hirap nila na nagpapaaral sa atin. Gusto ko naman na ibalik ba yung pagsisikap nila, yung pagod nila, na ipakita na meron silang anak na makakatulong sa gastusin, sa pagbayad ng mga utang. Dahil alam niyo po ba na umutang lang po kami para lang po makapunta ko sa Thailand. So sabi ko, gusto ko naman na maranasan yung bagong environment ba, na i-challenge yung sarili ko kung hanggang saan yung makakaya ko, hanggang saan ako magmamature, hanggang saan ako mag-grow bilang isang teacher. Kasi as teacher, gusto mo na mag-grow, hindi lang dito sa bansa natin, kundi pati na rin sa ibang bansa. We need to become a globally competitive teacher, sabi nga po nila. Yun po. Opo. Dito sir sa Pilipinas, taga saan po kayo? Ako po ay taga Tarlac City, Tarlac pero City. specifically from Carino. Barangay Carino, Paniki, Tarlac. Opo, opo. So bakit naman kayo sir nag-teacher? Ano yung naman natin diyan? Parang motivation ulit. Bakit teaching position profession yung ating napili? Nung una po ay may mga relatives po kami na teacher and mga police. So doon po ako namimili kung ano po yung gusto kong i-take. Pero po, ang unang-una talagang course na gusto kong i-take is theology. Yan po talaga yung nung from elementary hanggang high school po, yun po talaga yung ini-aim ko sa buhay. Kasi nung nag-NKI po ako, ang spirituality, yun yung 100, sabi nila. So pwede kang mag-theology, priest, or pastor, like that, sabi nila. Eh, sabi ko naman po, parang ang hirap ang maging pastor or maging priest kasi nasa pamumuhay yun eh. Opo. Kung ikaw ay namumuhay bilang isang pastor, dapat nakikita sa araw-araw na pamumuhay mo. So, it is a challenge for you kung paano mo ipakita yung karakter mo, yung pananalita mo, the way you dress, the way you act, the way you respond. So mahirap. Sabi ko, doon ako sa second option. So, nag-asa ako sa magulang ko po, kina mama, kina papa, and sa mga friends ko. And sabi ko ng mga friends ko, tara mag-education. So, yun po yung nag-udyok sa akin na mag-take ng education. Kasi karamihan po sa mga friends ko, nag-education po. So, parang kumbaga, sama-sama na lang po ako sa mga friends ko. And may kasama po ako mag-aaral. May enjoy ko po yung course ko. Opo, opo. Ano sir yung mga challenges na pinagdaanan natin? Yung tipong talagang mabigat na challenges na pinagdaanan natin, na tipong parang susuko na tayo sa buhay. Pero na-overcome natin, Sir Joash. Sa ano po, sa pag-aaral or pati na rin po sa work? Pati na rin po sa work, sir. Opo. Una po is, yun nga po, napakaliit ng sahod ko po noon nung ako ay nag-uumpisa pa lamang. And ang akin pong pinagturuan noon is multi-grade school, multi-grade. Hawak ko po ang grade 1, grade 2, grade 3. And at the same time po, ay sinasaway ko po sila. For example po, sa morning, ang akin pong ituturo is English.
Yung Mm. English 1, uunahin ko pong magdi-discuss doon. 10 Mm. minutes po ako magdi-discuss sa English 1. Iiwanan ko po yung grade 2 and grade 3. So after ko po mag-discuss, mag-iiwan po ako ng activity. And then po-proceed po ako sa grade 2. Magdi-discuss po ako ulit. So habang nagdi-discuss po ako ulit, nagbabawal ako sa grade 3, sa grade 1. Pagkatapos ko po mag-discuss, activity po ulit ng grade 2, punta na naman po ako sa English 3. Discuss na naman po ako after 10 minutes. And then, after po ng mga activities po nila, kukunin ko po lahat yun. Mag-check po ako ulit ng libro po nila. Then, ganun na lang po ulit sa lahat po ng mga subjects. So, napaka-challenging po bilang isang teacher na lalaki. And then, ang hawak mo is grade 1, grade 2, grade 3. Meron po yung iba, sir, ihi ako, sir, toilet ako, sir, ganito, ganyan. So, hindi ko na po alam. Minsan, talagang pipikit na lang akong iiyak na hindi ko alam kung sinong uunahin ko, yung grade 1, grade 2, or grade 3. So, napaka-challenging po bilang isang teacher yung magturo ng multigrade. Opo, opo. Diyan sir sa sa Thailand, kumusta naman sir yung ating ang pagtuturo diyan? Ano yung parang natutunan natin sir dito sa Thailand? Tayo ay naging teacher dito. Na hindi natin siguro nakita or natutunan dito sa Pilipinas, sir. Siguro ang mas nakita ko doon, lalo na sa education system nila, is tutok sila sa pagtuturo talaga sa student. They are student-based. Kung ano yung needs ng mga bata, yun yung ibibigay mo. Hindi porket ito yung nasa lesson, dapat ito na yung sundan. Hindi po sila ganun eh. Kasi ang ginagawa po namin, semi-detailed lesson plan. Hindi po detailed. Compare here in the Philippines, kailangan detailed lahat, ano yung matututunan nila. Doon po, alam mo yun, sabi nga po na ang word nila is sabay-sabay. When we say Opo. sabay-sabay, kung ano lang yung may tuturo mo ngayong day, ano lang yung kailangan nilang matutunan, yun lang yung ituturo mo. Opo. Ganon po yung kalakaran po nila. And yung education system po nila, nakafocus po kami doon sa students. Hindi po sa lesson na susundan mo kasi yung libro eh. Kasi yung iba pong mga schools, sundan dapat yung libro kahit na hindi mo nakikita na natututo yung mga bata, basta matapos mo yung libro. Di ba po? Yun po yung mga lagi nilang iniisip, pero hindi po dapat ganon. Yan po yung natutunan ko na kung ano ang kailangan ng mga bata na matutunan, doon dapat tayo mag-focus. And ano yung interest? What are they needs? Ano po yung mga needs nila? Ano po yung kailangan na matutunan? Yun po dapat yung pag-focusan po. Opo, opo. Ito sir, kung judging by your appearance sir, kung i-judge yung appearance nyo, parang galing kayo sir sa mayamang pamilya. Tama sir? Hindi po. Actually, nandun lang kami sa average na status ng buhay. May mga times na nahihirapan, may mga times din na nakakaahon, may mga times na halos umuutang kami sa ibang tao dahil nga kulang sa pagtustos sa pangangailangan. Pero sa awa po ng Diyos, sa pananalangin, pananampalataya, lahat po ng mga pagsubok sa buhay ay nakayanan naman po. Opo. Dumating ba sir sa point na nag-struggle tayo sa finances, sa tipong hindi na natin alam ang gagawin kung ano yung ating gagawin sa kung itutuloy pa ba natin tong profession na to or tigil na, sir? Meron po yung time na nagkasakit po ang akin pong papa noon and hindi po siya nakapag-work. So yun po yung time na kailangan po namin na humingi ng tulong sa ibang tao. Yun po, yun sabi nga po ninyo na nag-struggle kami sa finances. And sa awa po talaga ng Diyos, nagtulungan po kami. Ang mama ko po ay naghanap ng mga sidelines. Ako naman po, tinry po magpasada pa noon. Kami pong mga magpipinsan, tinry po namin magpitas ng mais, tinry po namin magbakal bote, para lang merong mahanap na pera, may tulong sa pamilya. So yun po yung mga paraan na ginawa po namin para po may pakita na may mga paraan kung gusto. And kung ayaw, maraming dahilan. So ganoon lang po sa buhay eh. Kung madiskarte ka, meron kang makakain. Pero kung hindi ka didiskarte, magugutom tayo. Opo. So, ngayon sir, kumusta sir yung relationship natin sa ating mga parent? Kasi may iba kasi sir na hindi lucky, yung iba mga unsupportive na parent sa kanilang mga anak.
imbes na i-motivate na mag-aral, magtrabaho para umunlad, yung ibang mga parent, dinidiscourage pa yung kanilang mga anak, huwag mo nang gawin yan, di mo yan magagawa. Ganun ba sir yung ating na-experience or hindi naman po? Kina mama po at papa, sila po ay very supportive, lalo na in terms of my decision. Kasi nung time po na nagsabi ako na I will go to abroad, sabi ko po sa kanila na gusto kong hanapin yung landas na tatahakin ko. Kasi sabi ko, hindi habang buhay na meron kayo, hindi habang buhay na andito lang ako. And sabi ko, gusto ko talagang mag-grow, hindi lang sa aking career, pati na rin sa all aspects of my life. Emotionally, mentally, intellectually, spiritually, and socially. So, kung dito lang ako sa Pilipinas and feeling ko hindi ako ganon magpo-progress kasi nga dito yung comfort zone ko, sabi ko kina mama, and they respect my decisions na lumayo muna. Sabi ko nga kina mama na hindi naman habang buhay na magiging OFW ako. Konting ipon, konting savings, and investments, magpo-for good din ako. And sabi ko nga sa kanila na hindi ko lang ginagawa ito para sa sarili ko, kundi para sa inyo din. Gusto ko na maranasan nyo rin yung mas maluwag na pamumuhay, mas ma-progress, mas maunlad na pamumuhay. At lalo tigit, yung mga gusto nating bilihin noon, sana in the future, sabi ko nga sa kanila, soon, mabibili natin sa pamagitan ng mga savings at saka investment natin. So, ganun po sila ka-supportive. They gave all my needs sa pag-process ng documents. Sinamahan din ako ni Papa. They are very hands-on, lalo na sa pagpunta ko sa mga immigration, sa embassy, pagkuha ng red ribbon, sa pag-book ng ticket, and talaga pong sinuportahan po nila ako hanggang makapunta po ako dito sa Thailand. Opo, opo, opo. So, what about yung ano sir, yung ibang mga taong nakapaligid sa atin? Siyempre merong mga ganun eh. Dumating ba sir sa point na parang sila inaano tayo, tinutuya na hindi naman makakatapos yan. Ay, hindi naman aasenso yan. May mga ganun ba sir na ano tayo na experience? Actually, marami ang mga nag-discourage, nag-disappoint sa akin. Meron pa nga na, kasi nga, at the early age, may girlfriend ako noon, and habang nag-aaral, syempre, minsan, nagbi-visit siya sa bahay, may mga nagsasabi na, hindi na makakatapos yan kasi mag-aasawa na lang sila. Mga ganun ba? Tapos meron din yung mga ibang failures, mga failed results na nangyari sa buhay ko. Pero sabi ko, kung papakinggan natin yung ibang tao, mas lalo lang kasi tayong hindi makaka-move forward sa gusto nating i-aim sa buhay or i-reach yung goal natin. So, sabi ko naman, yung mga ganyang mga tao, they are my motivations. They are my, alam mo yun, pampalakas ng loob na papatunayan ko sa kanila na meron akong mararating sa buhay. Hindi lang ako hanggang dito, hindi lang ako hanggang dyan, kundi hanggang doon ako, sabi ko sa sarili ko. And sabi ko, hindi sila yung mga tao na makakapag disappoint sa akin o makaka-discourage sa pangarap ko kasi andyan yung pamilya ko eh. Andyan yung mga relatives ko na nagtitiwala sa akin, my aunties, my uncles, lalo na yung mga lolo at lola ko. They are very supportive sa lahat ng mga decisions ko. Opo, opo. Ito sir, if you don't mind me asking, may asawa na kayo sir or single po kayo? I'm single po Po. and not ready to mingle. Kasi focus ako sa goal ko and self-growth na mas i-prepare pa yung sarili ko bago pumasok sa world of marriage, world of married people. Kasi ngayon, kung titignan natin, karamihan sa mga high school, hindi pa nakatungtong sa college, may bubuntis, may kakapamilya na. Yun yung sabi ko na kailangan dapat ma-overcome ng Pilipinas. And alam ko lahat ng tao may pangarap. Pero
dahil sa mga ganong pangyayari, nawawala yung pangarap natin. Kasi naiiba yung priorities. Naiiba na yung gusto natin sa buhay. Kasi kapag nagkaanak na, iba na yung priority mo eh. Hindi na yung sarili mo na makakapag-travel pa ako in many countries, ma-enjoy ko pa yung pagkabinata, pagkadalaga ko. Pero pag may anak na, wala na. Ipaprioritize mo na yung future ng anak mo, kailangan ng anak mo, their needs. So mahirap. So sabi ko, kailangan ko munang i-ready sarili ko in all aspects. Kailangan ko munang i-prepare yung mindset ko na kapag nag-asawa ka, hindi na pwede yung magbarkada ka, ganito, ganyan. So sabi ko po sa sarili ko na kailangan ko munang maging matured. Kasi ang pag-aasawa, sabi nga nila, hindi yan biro. Hindi yan joke na pag ayaw mo na, sabi nga po nila, sa mga matatanda o sa mga magulang natin na hindi sa bagong sinaing na kapag kinain mo, napasok ka, tanggalin mo agad or isusuka mo. Hindi po ganoon ang pag-asawa. So, yun po, sabi ko na kailangan ko munang mas maging matured, mag-grow sa lalo na handling of situations, sa mga family situations like sa pagpapaaral, finances, lalo na sa finances po. Karamihan sa mga pamilya, bakit po nagkakawatak-watak? Bakit po nasisira? Minsan, dahil sa pera po. So, sabi ko, gusto ko na mas maging comfortable yung family ko, mas maging stable ako para pagdating sa season na yon kasi we have our different season sa buhay and sabi ko, mas ready na ako na harapin yung mga problems kasi araw-araw may problems tayo eh. Kahit nga single ka, marami pa rin problema. Eh, lalo na kapag may pamilya, di ba sir? Tama po ba? So, yun po yung mindset ko ngayon. Just focus the goal, magfo-focus muna sa goal, i-reach yung mga goal, and kung nagka-time na and I'm ready na po, why not? Magpakasal. Yun. Opo. Balikan ko sir yung ano natin, yung pang-discourage sa inyo ng ibang mga tao. Hindi naman kayo sir naapektuhan noon or dinamdam nyo sir yung pang-discourage ng iba sa atin. Paano nyo Siyempre, yun sir hinandle? as a human being, we are emotionally being ba na nakakaramdam ng hatred, nakakaramdam ng loneliness, sadness every time we heard bad things about us from other people. Pero sabi ko nga po, as a Christian, lahat po tayo ay naniniwala sa Panginoon. Kapag ipinalangin po natin yung mga taong nangungutya, naninira po sa atin or nagdi-discourage, ang Panginoon na po ang magpaparusa magbibigay ng consequence sa kanila. So I'm praying na sana mas maintindihan nila yung ginagawa nila na nakakasakit sila sa ibang tao. And sana hindi po mangyari sa kanila yun kasi 'di ba sabi nga po nila kapag nagbato ka ng bato, babatuhin ka ng tinapay. So sabi ko kung gumawa man sila ng mali sa akin, gagawa ako ng mabuti. Kasi yun yung dapat at nararapat na gawin sa ibang tao. Although minsan, may mga times na sumusumbat din ako, hindi ako hypocrite na tao na hindi namamatol. Minsan pumapatol, pero alam niyo po, after the argument, after the day, at the end of the day, may isip mo na, yung sitwasyon ba na yon makakatulong ba sa pagkatao mo? Makakatulong ba na mas magiging peaceful yung environment natin? Hindi. Kasi mas lalo lang na nagiging magulo. Mas nagiging komplikado ang buhay. So, kung hindi ka ginawan ng tama, gawan mo sila ng tama. And ma-realize nila na kahit ganito yung ginawa natin, napakabuti nitong taong to. So, ang Panginoon po hindi natutulog. Nakikita po niya kung ano po yung ginagawa nila at nakikita niya rin po yung ginagawa po natin para sa kanila. Opo. Ito sir. Balikan ko yung ating kanina yung about sa relationship. Siguro sir nung mga nakaraan may mga past relationship din po kayo ito sir, kasi yung iba kasi sir pag halimbawa ganyan may galing sa breakup, broken hearted, naaapektuhan yung kanilang performance, yung kanilang trabaho, yung iba naiisipan pang mag-suicide. Kayo sir dumaan ba sa mga ganyan? Or hindi nyo naman yun dinamdam sir? Personally and honestly, naranasan ko yung time na halos nakaplano na lahat for the wedding. Ano? Ready na lahat. And alam mo yung
planong hindi na, wala nang atrasan. And ang nangyari po is, may mga nangyaring mga hindi naasahan. Tumating po sa point na naisip ko talaga na umuwi na lang dito sa Pilipinas, mag for good, and yung feeling na back to zero ka ulit, na may kasama ka na nagplano, pero at the end, iniwan lang, or kung hindi naman, naghiwalay kayo. So mahirap po. Meron po yung time na naisipan ko rin magpakamatay, pero napakaswerte ko po sa magulang ko, nandyan sila na they guide me, they protect me, and lalo tigit pinagpipray po nila ako gabi-gabi noon kasi grabe po, hindi ko po alam kung depression yung na-experience ko, but hindi ako makakain noon, hindi ako makatulog. Meron po yung time noon, natutulog lang ako sa work ko. Tinatanong nila, are you okay? Kahit nga po, sabi po nila, mag-sick leave ka na lang muna kasi bakit hindi ka makafocus sa work mo? So may mga times po na gano'n na nangyari sa buhay ko, but I'm so blessed kasi meron po tayong Panginoon na pinaniniwalaan, and we are not alone. So God is always there. God is with us always in the dark times, bright side of our life. So yun po ang inisip ko po noon. Meron po akong pananampalataya. May relasyon tayo sa Panginoon. Nakakapanalangin tayo. Hindi isang araw. At hindi lang dito natatapos ng buhay ko. And sabi ko, praise God, kasi natauhan ako. Nasabi ko, sa isang babae lang, susuko na ako sa buhay. Hindi ito Pilipino, hindi ito si Joash. Sabi ko mo. So yun, sabi ko, kahit na nawalan ka man ng pag-asa noon, alam ko araw-araw, pag buhay tayo, mayroong pag-asa. Opo. Ito sir, personal na naman tong tanong ko sir. What if bumalik si ex? Sir, sir, ano yung ating ano dun sir, gagawin? Actually, Tatanggapin ba yung natin? ex ko ngayon, ilang beses na rin nagtatry na makipagbalikan. Pero may mga issues, situation na hindi agad-agad na nasusolve, hindi rin agad-agad na na-heal. But I'm praying na, sabi ko nga, kung sino talaga Panginoon, ipakita mo sa akin kung sino talaga yung babae for me. So, sabi ko, hindi ko naman kino-close yung opportunity or yung privilege. Pero sabi ko, this time, gusto ko mag-focus muna sa sarili ko. Kasi I gave everything man. Sabi ko, wala akong pinagsisihan. Tinry namin, nasolusyonan yung mga problema. Sabi ko, siguro hanggang doon muna. Kasi kapag pinipilit natin, lalo lang tayo masasaktan, sabi ko. So, yun lang po. Sabi ko sa kanya na, let's just, mag-grow muna tayo separately. Gawin mo kung anong gusto mo, i-reach mo yung goal mo, ano yung gusto mo sa buhay, sabi ko sa kanya, and I'm praying for the best for your life, sabi ko sa kanya. And maayos naman po yung paghiwalay namin noon sa ex ko ngayon. Opo, iyon. So ito sir, move on tayo sir sa ano, sa mga dito na sa pagiging teacher natin sa Thailand, ano. Ano naman sir yung mga achievement natin na nag-gain nung tayo ay naging teacher na po dito sa Thailand, Sir Joash? Achievement, siguro sa school, mas nag-grow ako sa mga teaching strategies, lalo na sa learning process, how to cope up sa mga cultures nila, lalo na sa language barriers. Ang hirap po mag-teach, lalo na if they are 0% knowledge sa English. And lalo tigit po ay mas nahasa na rin yung skills ko sa physical education kasi po may mga seminars po kaming ina-attendan, may mga lectures na mga ina-attendan ko po, and ngayon mas nahasa po ako sa skills ko sa basketball kasi nakaka-referee na rin po ako sa mga competitions, mga basketball competitions po sa school po namin. And lastly, bilang isang tao, kasi nakita ko yung karakter ng mga Thai people. They are very patient. They are very disciplined. The way po sila mag-line sa mga stores, sa mga pinaprocess na papers. Alam niyo po ba, meron yung isang experience ko na hindi pa po open yung isang office po. And karamihan, nakatayo po sila. Meron po nag-introduce na
iiwan lang po yung tsinelas or sapatos po nila and then uupo sila. And karamihan po sa kanila, walang nag-uunahan. They line very organized. Alam niyo po yun na, oh, dito, ganito, ganyan. Nag-usap po sila na tatanggalin po nila yung tsinelas nila or sapatos nila. Then magla-line lang po yung tsinelas for yung sapatos nila and uupo po sila sa mga benches. And nakita ko po kung gaano sila ka-discipline. Pagka-open po ng office na yon, wala po. Kung sino po yung nasa una, yun lang po yung kukuha ng tsinelas and siya yung magpo-process. Tapos nakaupo lang po yung iba. Wala pong unahan, walang siksikan, ganun po kadisiplina ang mga Thai. Lalo tigit po ako po bilang isang driver. Wala pong nagbubusina. Hindi po sila nagbublow ng horn. Yung mga magpipip po na maingay kasi traffic, may mga sumisingit. Wala po. Meron pa po. Nakasagi ako ng kotse. Alam niyo po ang ginawa ko? Nag-sorry lang po ako. May gas-gas yung car. Pero ano pong sinabi nung ng may-ari po ng kotse? It's okay, mep and light. Ibig sabihin po nun, never mind. Kahit po kasalanan ko na, hindi po umiinit yung ulo po nila. Ganun po kasi sila ka-patient and ka-discipline bilang isang tao. So sabi ko, ako na Pilipino na dayo, bakit ako mag-a-attitude dito sa bansa nila? Yeah. And they called us a land of smiles. So dapat mag-smile ka lang. So karamihan po sa mga tao, kahit nga po ako naglalakad sa highway, tapos may dadaan pong kotse, hindi ka po niya bubusinahan. Aantayin ka niya na magpapagilid, doon po siya dadaan. So napakaganda po ng environment, napaka peaceful. Masasabi kong peaceful na kahit alam naman natin sa bansa or sa lahat ng part ng mundo ay hindi talaga maiwasan yung mga crimes or mga masasamang tao. Pero doon ko ma-feel na I am safe. Kahit lumabas ako ng alas 12 ng gabi, alauna ng gabi, tatambay ako sa 7-Eleven, walang gagawa sa akin ng masama. Kasi na-feel ko talaga na it was a very peaceful place po. And it was a safe place for me. Na kahit anong gawin ko, gumawa ka lang ng mabuti, walang mangyayari po sa'yo. Iyan. Opo. Eto sir, pag-usapan naman natin sir yung medyo controversial ito sir. Pag-usapan natin sir yung yung compensation, yung salary. Kumusta sir yung ating wag niyo nang banggitin sir yung figure. yung sir, yung salary natin. Kumusta sir? Tayo ba ay kumbaga na-satisfy naman sa salary po natin dito sa Thailand, Sir Joash? Actually, nung una po, ay minimum lang muna po ako noon kasi nagsimula po ako na mag-work noon, 20 years old lang po ako. Nag-graduate po ako ng 18 years old, then nag-teach ako ng 1 year dito sa Pilipinas, and pagka 20 ko po, pumunta po ako doon. And ang sinusweldo ko po doon is minimum lang bilang isang teacher. And doon po, masasabi ko po na maliit lang kasi hindi pa ako nag-seminar, hindi pa ako nag-take hindi ko pa alam na nakapasa ako sa board exam noon. Alam ko lang noong nandun na ako. Kasi nag-take ako ng March, April, pumunta ako sa Thailand, nalaman ko yung result, June. Gusto ko nang umuwi kasi pasado na ako, okay na yan, magpapublic na ako. Pero ang kagandahan doon po ay na-permanent ako doon sa school na yon. And after 1 year, nabigyan po ako ng teaching license. Doon po yung time na binigyan na po ako ng yearly increase. And masasabi ko po na maganda naman po yung pasahod nila kasi kapag ipapadala mo sa Pilipinas, medyo malaki. Kasi sa conversion po ng Thai baht at saka ng pesos po noon. And masasabi ko na okay naman po, enough na makasave, enough na makaprovide para sa mga expenses po kina mama sa family ko po, and matulungan ko rin po yung pag-aaral ng kapatid ko po. Opo. So ito sir, mga remaining question na lang sir. Sa tingin nyo sir, ano yung dapat na i-improve din dito sa Pilipinas in terms of education, Sir Joash? Sa education system po ng Pilipinas, unang-una na kasi ang na-observe ko, they focus only sa mga paperworks, sa mga documents. Alam niyo po yun na minsan konti na lang yung teaching time ng mga teachers kasi gusto nilang unahin yung mga portfolios,
mga records, reports, na hindi naman dapat unahin. Kasi ang focus ng teacher is para mag-teach, not to finish all their documents or to finish all the reports. Kasi sabi ko nga po sa Thailand, student-based po. Kung ano po yung needs nila, ano yung interest nila that day, yun po yung gagawin po namin. Hindi po namin habulin na tapusin yung lesson until the end para matapos, masabi na tapos na yung libro. Hindi po. Kung ano po yung pangangailangan ng estudyante, yun po yung ibigay. Hindi po yung paspasan na basta matapos yung libro, sige, turo lang ng turo. Pero, kamusta po yung evaluation? Kamusta po yung assessment? Wala pong nakukuha na magandang result. So, yun po yung gusto ko na i-suggest or sabihin na natin na gusto kong i-remind sa mga kinauukulan sa ating mga officers po ng Department of Education na sana mag-focus tayo sa mga students po natin sa mag-aaral kung ano yung kailangan nila. Kasi kung hindi po natin uunahin yung mga student natin, paano natin sila uhubugin for the future? Paano sila mas matututo? Ano po yung matututunan nila? Si teacher lumabas kasi tinapos yung report. Si teacher ganito, ganyan. Nagpasulat na lang kasi kailangan tapusin yung report. So mahirap po. Bilang isang teacher, naiintindihan ko yung part ng mga teacher na pagod na silang magturo, iuwi pa po nila yung work nila, yung mga papers nila, then gagawa pa po sila ng paperworks para sa mga reports nila. So kailangan po ng mag-focus sa mga bata at lalo tigit po, gusto ko rin po sanang sabihin sa kanila na they need to increase the salaries of the teachers. Kasi, sabi ko nga, di ba, sa issue na yung mga sundalo, may tataasan yung sahod, bakit yung mga bayani na dapat i-recognize, na bigyan ng halaga? Kasi walang sundalo, walang doktor kung walang teacher. Di ba po ba? So, ang mga teacher, sila po ang gumagawa ng mga bagay na magiging possible. So, yun lang po yung gusto kong sabihin. Opo. So, ito sir, sa mga gusto sir na maging teacher din sa Thailand, ano yung kailangan? Ano yung mga requirements, sir? Unang-una po, bilang isang bata, or sabihin na natin na bata pa lamang sa pag-abroad, unang-una po, i-prepare po natin yung sarili natin kasi lakasan ng loob pag nasa abroad. Lakasan ng loob, confidence, kasi dapat palaban ka. Kapag mag-a-apply ka ng trabaho, hindi pwedeng naguhuli-hulian ka lang o sabihin mo, hindi, doktoral ako, masteral ako, dapat ako priority. Wala pong ganun sa Thailand po. Kasi kung sino yung nauna, sino yung mas skilled, siya po ang tatanggapin. Hindi po porket masteral. Siguro plus points, edge na for you na makuha, pero hindi po yun guarantee para po tayo ay makuha o ma-hired ng isang school. Ang gusto po nila, masipag, masigasig, active sa pagtuturo at lalo tigit po, dapat marunong kang makisama. Iyan. You are flexible, you have the camaraderie, meron kindness sa karakter mo po kasi kahit na magaling ka, kung mayabang ka or malaki yung ulo mo, hindi po tayo tatagal sa isang trabaho. And allowance po, budget. Kailangan po ng extra budget. Kasi po, sa pag-exit, di po natin alam kung gaano katagal, gaano kahaba po tayo maghahanap ng work. Kasi pahirapan na po ngayon kasi very in demand ang teachers sa Thailand po. But, mataas na po ang competition sa pag-apply. So, dapat ready ka sa demo. For example, are you ready for demo? Ganun po sila today. Yes, anytime dapat ready ka. Dapat flexible ka na you are always prepared, you are always ready. Tapos, dapat matalas ang isipan po natin sa interview. Dapat confident tayo sa atin pong mga sinasabi. And lalo tigit po ay pananampalataya po sa Panginoon. Iyan. We need to be prayerful, we need to be faithful, and to have faith in God na kaya tayo dinala sa isang lugar, kaya po tayo nakapunta sa Thailand, meron po tayong purpose. Meron po tayong dahilan, rason, bakit tayo nakarating doon sa Thailand. And let's appreciate the presence of God na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ano mga pagsubok sa buhay po,
hindi po tayo papabayaan ng Yeah. nasa itas. Opo, opo. Eto sir, maidagdag kong katanungan yan. Kailangan ba sir magaling mag-English pag magti-teacher sa Thailand? Siguro, hindi naman siya ganun ka required, pero sana marunong ka Mm. na mag-English, marunong ka sumagot sa mga interviews, demos, kasi kailangan po talaga na ipakita mo na skilled ka, you are fluent in English, the way ka magsagot sa mga interview nila, sa demo. Kasi po, ang gusto po nila, ma-expose ang mga student sa Thailand, mga tao sa Thailand ng English language. Kasi po, medyo mahina po sila sa English language, so they hired Filipino teachers or foreign teachers to teach them how to construct sentences, how to correct their grammars, how to correct their accent, and also to teach English language in their everyday living po. Opo, opo. So, hindi naman pala sir kailangan ng yung sa ibang bansa ka sir kailangan ng IELTS. Diyan sir hindi naman Hindi naman kailangan. po. Ang kailangan po is yung exam po para po sa working visa. Meron po yung two parts, listening and reading. Mm. English language po yun. Para po siyang English proficiency. Mm. Kung gaano, parang they will assess if kaya mo bang magturo ng English, kaya mo ba na umintindi ng English. So as a Filipino, we all know naman na it's very normal to speak in English, lalo na kapag sa ating elementary days, high school at saka college, nag-aaral tayo ng English language. So for me, hindi problema sa Filipino ang English. Ayan. Opo, opo. So ito sir, ano yung maipapayo niyo sir sa sa mga kabataan ngayon? Kasi maraming mga kabataan ngayon sir, minsan tinatamad mag-aral. Pinapaaral naman ng mga magulang mayayaman pa yung iba, pinapaaral sa private school. Pero tinatamad, nagbubulakbol, hindi tuloy nakakapagtapos. Ano yung maipapayo niyo sa kanila sir? Tulad nga lang mga sinasabi ko sa mga pinsan ko, sa mga students ko before, and pati na rin sa mga students ko sa Thailand, and mga friends ko na if you have the privilege and opportunity to study, to go to school, grab the opportunity to grow and alam mo yon to achieve your goals. Hindi naman agad-agaran ang process. Mahirap ang pag-aaral. Mahirap i-finish yung studies natin, lalo na we have the K to 12. Then, alam mo yung time na dumating din po ako sa point na nagsawang mag-aral, nagbulakbol din, but we are so blessed kasi meron kaming mga parents na nag-advise and nag-remind na ito lang yung bagay na ibibigay namin na hindi mananakaw ng ibang tao. So, our education is very important, lalo na kung gusto mong makamit yung mga goals mo sa buhay kasi yan yung magiging bridge mo para makamit mo yung mga goals mo sa buhay. So, huwag tayong susuko. Dapat tapusin natin yung pag-aaral natin kasi hindi lang para sa atin kundi hindi lang para sa ating mga magulang kapag tayo ay nakatapos ng pag-aaral kundi para sa atin din. And ma-feel nila na they are proud bilang mga magulang na sa mga hirap, sa mga pagsisikap nila, sa pagtsatsaga nila, sa mga dugot, pawis na sinacrifice nila, makikita nila na nag-aaral yung anak ko, gusto niya na umunlad. And kapag wala na kami, makikita namin na sila ay magiging successful sa buhay. Opo, opo. Ito sir, tanong ito sa internet, diploma o diskarte kung kayo ang tatanungin? Sa akin both. Kasi hindi ako, sa akin sa diploma at saka diskarte. Sa akin both kasi kung wala kang diploma, mahirap din na mag-apply sa work. Kung wala ka namang diskarte, paano ka makakahanap ng work na alam mo na magsusut ka? Kasi karamihan sa mga successful ngayon, isa lang yung pinipili. Pero sa akin, both na makakatulong sa'yo para mas mag-grow at para mas maging successful sa buhay. Kasi yung diploma, yan yung papel mo para magkaroon ka ng advantage, para magkaroon ka ng edge sa competition sa totoong buhay. Yung diskarte naman, yan yung magiging susi mo para mapagdaanan mo man ang lahat,
maranasan mo man ang lahat, hindi ka susuko kasi may diskarte ka. And makikita mo na napaka-importante yung dalawa kasi alam mo na meron kang hawak na susi at meron kang hawak na advantage sa buhay mo. Opo, opo. Eto sir, bago tayo matapos, kung meron tayo sir gustong pasalamatan, syempre, kung meron tayong gustong i-appreciate, pasalamatan, bigay ko ulit sa inyo sir ang linya. Sige po. Siguro ano na lang, shout out. Ang ano ko na lang siguro, gusto kong batiin yung mga magulang ko dito sa Tarlac, sina Mama Lani, Papa Jerry, at saka ang kapatid ko po, si Kathleen, pati na rin po yung mga uncles and aunties ko sa Pangasinan, dito sa Tarlac. And lalo tigit po yung mga lolo, lola ko na laging sumusuporta. And shout out sa mga friends ko sa Thailand na mga nakakalaro ko sa basketball, yung mga friends ko sa Assumption, College Samut Prakan sa Thailand po, at lahat po ng mga officers na mga kaibigan ko po doon sa Thailand. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at oras na inyo pong binigay sa akin para ma-interview at chance po na may share po yung experience ko, share ko rin po yung insights ko and lalo tigit sa mga ideas ko po. Asin iyan ang satuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang satuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!